Fireworks-related injuries kasabay ng pagpapalit ng taon, bumaba ng 68% ngayong taon ayon sa Department of Health. Philippine National Police nakapagtala ng 26 na insidente ng indiscriminate firing simula noong December 16, 2018. Insidente ng sunog sa pagpapalit ng taon, bumaba ng 82% ayon naman sa Bureau of Fire Protection. 72% ng mga Pilipino sinalubong ang 2019 ng may pag-asa batay sa survey ng Social Weather Station. Bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Usman, umakyat na sa 71 ayon sa NDRRMC. Magandang tanghali, bumaba ang bilang ng mga naputukan sa mga ospital sa Maynila kumpara sa kaparehas na panahon noong 2017. Narito ang report ni Aiko Miguel. Pasado 2:00 na ng madaling araw ngunit halos wala nang dumarating na pasyente na biktima ng paputok sa Jose Reyes Memorial Medical Center. As of 4:50 a.m., nasa 22 lang ang fireworks-related injuries sa naturang ospital. 7 dito ay naitala simula pa noong December 21 hanggang 31 at 15 naman sa pagpasok ng January 1, 2019. Mas mababa pa rin ito sa 56 na naitala noong 2017. 6 sa 22 kaso ay dahil sa lusis, 3 sanhi ng whistle bomb, tig-1 kaso dulot ng Piccolo, 5-star at Quitis. May dinala rin kahapon sa JRRMMC na isang 30 anyos na lalaki na tinamaan ng baby rocket habang naghahanda ng kanilang pagkain sa loob ng bahay. Ayon sa ulat, galing sa kapitbahay nila yung baby rocket at pumasok sa bintana. Bago naman pumatak ang 12:00 ng hating gabi, may 2 lalaking itinakbo sa ospital dahil sa paggamit ng whistle bomb. Naputulan ng mga daliri sa kamay ang 20 taong gulang na lalaki dahil sa pinsalang tinamo mula sa binili at ginamit itong paputok. Toe joints. Ang toe joints, te. Putol, kaya recent pump, te. Ayon sa JRRMMC, nakainom ang mga ito ng magpaputok ng whistle bomb. May isang lalaki naman na kailangang putulin ang kamay dahil hinagisan lang anya ng hindi pa matukoy kung anong paputok. Yung sa amputation natin, whistle bomb. No? Then yung mga minor burns natin, usually lucis. Then we had cases na unknown, na pa inabot lang sa kanila, di nila alam kung ano. So ang explanation lang nila is triangular in shape. So I guess yun yung mga prohibited firecrackers natin. Mag-aalauna naman ng madaling araw nang isugod ang isa pang lalaki na gulagulanit ang damit at duguan dahil hinagisan ng 5-star ng kanyang kainuman. Ayon sa pamunuan ng ospital, sa kabila ng mga insidenteng ito, mas malala pa rin anya ang kaso ng mga naputukan noong nakaraang taon. As compared sa previous year, this is less pa rin as compared sa previous year. We have 2 amputations pa lang. Parang I think 2 years ago we had a major amputation of the left limb, na buong limb talaga yung pinutol namin. Nananatiling normal din ang sitwasyon sa ospital ng Maynila. Pumasok na ang 2019 ngunit nananatiling mababa ang bilang ng mga kaso ng naputukan. Malaki talaga yung pagkakaiba kasi from this time last year mga 25 na kami. Kaso ngayon yung 3 lang yung, tas puro minor injuries pa. Kahit tahi, hindi kami nakapagtahi. Talagang linis lang din. Mga nagasgasan na po. Pagpatak ng 12:00 naman ng hating gabi hanggang January 1, 2019, 0 ang fireworks-related injuries sa Tondo Medical Center. Malaki ang ibinaba nito kumpara sa mahigit 20 din noong 2017. Actually, this year po, ma'am, in-observe namin from December 21 up to 31. Tapos presently, wala pa rin po tayo na victims ng paputok po na dinala po dito sa Tondo ngayon. Hopefully, wala nang victim ng fireworks and sana wala na rin victims ng trauma. Kung susumahin lahat ng mga nabiktima sa mga malalaking ospital sa Maynila, kakaunti lang talaga kumpara noong nakaraang taon. Naniniwala ang mga doktor na malaking bahagi ng pagbaba ng kaso ng mga napuputukan sa pagpapalit ng taon ay ang takot ng publiko sa pinsalang dulot nito at ang pagsunod sa umiiral na batas kontra sa mga ipinagbabawal na paputok. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.
Patay ang isang residente matapos maipit sa nasunog na gusali kaninang madaling araw sa Pasig City. Nasagip naman ng mga rescuer at ng UNTV News and Rescue Team ang 5 iba pa. Narito ang ulat ni Asher Gadapan Jr. Naging malagim ang simula ng 2019 para sa isang pamilyang natrap sa nasusunog na residential commercial building sa Barangay Manggahan sa Pasig City kaninang madaling araw. Malaki na ang apoy sa 2 palapag na gusali sa kanto ng Bayaba Street at Taniman Avenue nang maalarma ang mga residente sa lugar. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy pasado 3:00 ng madaling araw sa tindahan ng mga niyog at gulay na nasa unang palapag nito. Bagaman umabot lang sa first alarm ang sunog at madali itong nakontrol, natagpuan naman ang 6 na individual sa ikalawang palapag nito habang inaapula ang apoy. Siguro natakot silang bumaba at natakot lumabas or mahimbing na mahimbing sila dahil nga ngayong panahon ng bagong taon ay usually late na natutulog yung mga tao dahil na rin siguro sa pagod, hindi na nila naramdaman na meron na po palang sunog dito sa ibaba at nagkaroon sila ng suffocation. Katuwang ang UNTV News and Rescue ay nilapatan ng Pangunang Lunas ang mga biktima at dinala sa ospital bunsod ng suffocation. Gayunman, idineklarang dead on arrival sa Holy Life Hospital ang 60 anyos na si Josefina Arañadar. Ayon kay Fire Superintendent Aristotel Banyega, Fire Marshal ng Pasig BFP, short circuit o electrical overload ang tinitingnang dahilan ng sunog. Malabo anyang mapasukan ng paputok ang loob ng tindahan dahil sa pagkakayari nito at may roll-up steel door din ito. Madali naman anyang naapula ang apoy dahil sa yari rin sa semento ang gusali. Tinatayang aabot sa 70,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Samantala, 5 firecracker-related injuries ang naitala ng Pasig City Police Station sa lungsod simula kagabi. Gumamit umano ng Quitis o Skyrocket ang 4 sa mga biktima kung saan 2 sa mga ito ay 16 na taong gulang o menor de edad pa lang. Nagtamo naman ang isa sa mga biktima ng minor eye injury dahil sa paggamit ng paputok na plapla. Dinala ang mga naputukan sa mga ospital sa Pasig City gaya ng Rizal Medical Center, Alfonso Hospital at Pasig City General Hospital. 3 sa mga biktima ay kumpirmadong nakalabas din agad sa ospital dahil sa minor injury lang ang natamo ng mga ito habang inaalam pa ang kalagayan ng 2 pa. Sa kabila nito, mas mababa naman ang bilang ng mga naputukan sa lungsod kumpara noong nakaraang taon na umaabot sa 16. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasig City. Arestado ang isang lalaki sa Navotas City PNP dahil sa pagpapaputok ng baril. Narito ang ulat ni Jerry Galicia. Isang kaso ng indiscriminate firing ang naitala sa Navotas City kagabi. Dakong 6 kagabi nang maaresto sa Barangay North Bay Boulevard North si Alexander Ilustrisimo, 27 years old dahil sa pagkaputok ng kalibre 45 na baril. Ayon kay Police Superintendent Ram Crescent Haberia Jr., isa rin umanong hard killer ang suspect na sangkot sa krimen gaya ng murder at nagtutulak din umano ito ng illegal na droga. Actually ito pong suspect natin, siya rin po yung dating suspect dun sa yung bago pa lang po ako dito. Namaril po yan dun sa may Barangay Tamos. Kasi ito po yung reported na hard killer po to. At meron na po siyang kaso na murder, nakapending po yung kaso niya. Yan yung nangyari po dun sa Tamos na hinabol niya ng baril yung tao na namatay doon sa lugar. At meron pa po yan isang napatay din po na stabbing. Talaga pong salo po yan. Katwiran naman ang suspect, marami lang siyang kaaway kaya nagdadala siya ng baril bilang depensa. Gayunman, aminado ang suspect na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Nung naulan po ng baril sir, pandepensa ko lang po sa sarili yan sir. Ang gamit niyan. Gawa po ng meron po kasi mga nakakaaway dati. Dahil po sa ganun sir, may ginadala na po ako sa mamaya sir. Mabanat nung ako sa lugar na pupuntahan ko. Kaya pandepensa lang po talaga yun sa sarili ko, sir. Na-recover sa suspect ang 45 na baril na walang lisensya, 2 bala at magasin nito. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Philippines. Sari-saring hamon ang hinarap ng pamahalaan noong nakalipas na taon, mula sa problema sa seguridad at kapayapaan hanggang sa problema sa kalusugan.
Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Ilang taon na ang lumipas mula nang ipinatupad ng nakaraang administrasyon ang kontrobersyal na mass immunization ng anti-dengue vaccine na Dengvaxia. Subalit ang trauma na idinulot nito sa publiko, ramdam pa rin hanggang ngayon. Tumaas ng mahigit 300% ang kaso ng tigdas sa bansa ngayong taon kumpara noong nakaraang taon ayon sa datos ng World Health Organization. Ayon kay DOH Secretary Francisco Duque III, resulta ito ng kawalan ng tiwala ng publiko sa immunization program ng pamahalaan dulot ng kontrobersya sa Dengvaxia. There is a significant drop in the confidence of our people in the immunization program of the DOH from 92% to measly 33%. Oh, laki ng bagsak talaga. Lesson learned the hard way kung ituring ng DOH ang nangyaring mass immunization ng Dengvaxia, kaya naman sinusubukan ng kagawaran na baguhin ang pananaw ng publiko. Kung mag-i-introduce ka ng new health program, mag-i-introduce ka ng bagong bakuna, bagong intervention, kailangan talaga pag-aaralan mo, no? Kailangan kompleto talaga yung iyong ebidensya, kailangan alam mo kung ano magiging resulta. You have to communicate it properly doon sa mga recipients, di ba? Kailangan naiintindihan din ng recipient kung ano yung tinatanggap nila. Pero bukod sa isyong pangkalusugan, kasama sa hamong hinarap ng pamahalaan ngayong taon, ang ilang isyong pangseguridad. Muling hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na palawigin ang martial law sa Mindanao ng isa pang taon o hanggang sa December 31, 2019. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, ito ay dahil hindi pa rin tumitigil ang Abu Sayyaf, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF, Dawla Islamiyya at iba pang terrorist group sa paghahasik ng karahasan sa rehiyon. We cannot turn a blind eye to the reality that Mindanao is still in the midst of rebellion. Tinutulan ito ng ilang mambabatas. Subalit sa botong 235-28 at 1, inaprubahan ang martial law extension sa Mindanao. Ito na ang ikatlong pagkakataon na pinalawig ang batas militar mula nang ipinatupad ito noong May 2017 matapos salakayin ng Maute Terrorist Group ang Marawi City. Bukod sa sitwasyon sa Mindanao, nananatiling problema rin ng pamahalaan ang mga komunista. Isiniwalat ng militar ang umano'y Red October Plot, isang plano na binuo ng mga komunista para mapatalsik sa pwesto ang Pangulo. Kasabwat umano dito ng mga komunista ang oposisyon, bagay na itinanggi ng dalawang panig. Pero ayon sa AFP, nakuha nila ang impormasyon mula sa mga dokumentong na-recover sa mga engkwentro laban sa NPA. Bukod sa Red October, may iba pang mga senaryo na inihanda umano ang mga rebelde sakaling sumablay ito. Samantala hindi gaya sa mga nagdaang taon, hindi nagdeklara ng ceasefire o tigil putukan ang pamahalaan kaugnay ng holiday season. Ito ay kahit nagdeklara ng unilateral ceasefire ang Communist Party of the Philippines. Ayon sa Department of National Defense at Interior and Local Government, hindi nila inirekomenda sa Pangulo ang pagdedeklara ng tigil putukan dahil hindi naman sinsero dito ang NPA at ginagamit lang ang pagkakataon upang magpalakas ng puwersa. Isang resolusyon naman ang ipinasa sa Kamara na nananawagan sa Pangulo na muling buhayin ang usapang pangkapayapaan sa mga komunista. Pero ang Pangulo, malamig ang trato sa isinusulong na pagbuhay sa peace talks. Sa halip, nagpahiwatig ito na nais niyang bumuo ng hit squad laban naman sa Sparrow unit ng NPA. Ngayon, ang kulang talaga is ang Sparrow ko rin. Diyan lang man sila makalamang. Sa bukid, fight man yan. So, mag-create ako ng Sparrow. Duterte Death Squad against the Sparrow.
Nitong Disyembre, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 70 na bubuo sa isang National Task Force na naatasang sugpuin ang armadong pakikibaka ng mga rebeldeng komunista. Kahit na patuloy naman ang pagsuko ng ilang miyembro ng NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga otoridad, produkto ito ng isinasagawang localized peace talks. Pero sa pagpasok ng 2019, isa sa abangan ay kung magbabago pa ang pasya ng Pangulo hinggil sa peace talks sa mga komunista. At kung mawawala na ba ang takot ng publiko sa immunization program ng pamahalaan. Aiko Miguel, Repaso 2018. Isa sa mga kampanyang patuloy na isinusulong ng Duterte administration ay ang paglaban sa korupsyon. Subalit tila napupulaan ang kampanyang ito ng pamahalaan matapos bigyan ng pwesto ng Pangulo ang ilang opisyal na nadawit sa issue ng iligal na droga. Samantala, naging usap-usapan rin ang ilang hakbang ng pamahalaan lalo na sa mga kritiko nito. Narito ang report ni Rosalie Coz. Isa si Esther Margo Justiniano Uson o mas kilala bilang Mocha Uson sa mga itinuturing na kontrobersyal na opisyal na itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office o PCOO at napilitang magbitiw sa pwesto dahil sa umunay panggigipit ng ilang mambabatas sa pondo ng ahensya. Kinalaunan, naghain ang kanyang kandidatura bilang kinatawan ng AA Kasosyo Party List upang tapatan ang Makabayan Bloc sa Kongreso. Ngayong hindi na siya opisyal na bahagi ng Duterte administration, patuloy pa rin anya siyang sumusuporta kay Pangulong Duterte, gayunman hindi pa rin nababawasan ang mga kritisismo laban sa kanya. Iba't ibang reklamo rin ang inihain laban sa kanya sa Office of the Ombudsman, tulad ng paglabag sa Magna Carta for Disabled Persons, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at Cybercrime Prevention Act dahil sa mga kontrobersyal niyang post at pahayag sa social media. Hindi naman siya natatakot harapin ang mga ito. Actually po, hanggang ngayon naman may mga ganyan pa rin, bashing, kritisismo. Hindi naman po mawawala yan. Pero yan naman po ang senyales na buhay po ang demokrasya sa bansa natin. Wala namang pong problema sa kritisismo. Basta po, sa bawat kritisismo ay tumutulong din tayo sa lipunan sa bansa natin. Bukod kay Mocha, tinutuligsa rin ng mga kritiko si Pangulong Duterte dahil sa pagkakatalagang muli sa pamahalaan ng dalawang dating commissioners ng Bureau of Customs o BOC. Ito ay sina Nicanor Faeldon at Isidro La Peña. Kapwa sa ilalim ng kanilang pamumuno, nakalusot ang bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa kawanihan. Napilitang magbitiw si Faeldon sa issue ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu shipment na nakapuslit umano sa BOC noong 2017. Gayunman, muli itong itinalaga ni Pangulong Duterte bilang Deputy Administrator ng Office of the Civil Defense at kamakailan lang ay bilang pinuno naman ng Bureau of Corrections o BUCOR. Samantalang si La Peña naman na tinuligsa rin dahil sa paglusot ng 6.8 billion pesos na halaga ng shabu sa pamamagitan ng mga magnetic lifter noong Hulyo, inilipat ng punong ehekutibo at ginawang tagapanguna sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Di tulad ng dalawa, mas marami nang dinismiss si Pangulong Duterte ng mga opisyal ng pamahalaan dahil sa pagkakasangkot sa katiwalian, tulad ni dating Interior Secretary Ismael Sueno, Energy Regulatory Commission Chairman Jose Vicente Salazar, dating Chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor Terry Ridon, Dangerous Drugs Board Chairman Dionisio Santiago at marami pang iba. Ayon sa political analyst na si Attorney James Villasis, klaro sa publiko ang anti-corruption policy ng Duterte administration, lalo't malimit na isinasa publiko ng Pangulo ang mga tinatanggal nito sa pwesto. Subalit tila nadungisan anya ang integridad ng kampanyang ito ng Pangulo dahil sa kanyang mga naging hakbang kay Faeldon at La Peña. Dagdag pa ni Villasis, hindi rin malinaw kung may napanagot na ba o naireklamo man lang sa hukuman sa hanay ng mga tinanggal sa pwesto ng Pangulo. Ang nakikita kasi ngayon natin, medyo hindi gaanong
na-hold into accountability ang mga public officials na kanyang dinismiss kasi some of them are just transferred to some agencies or to another agencies, and some of them are just they just returned back to their private citizens' life. Subalit pinabulaan na naman ito ng tagapagsalita ng binuong Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na si Greco Belhica. Po na po yan. For official, lahat po ng tinanggal, iba kasi preventive suspension, pending investigation, iba waiting for decision ng Pangulo, pero ito po sa Davao City. Pero yung na-decision na po ng Pangulo, nasa ombudsman na po lahat. Ang may trabaho doon yung DOJ. Sila magpapile nun. Siguro they're still gathering evidence. Mahirap kasi mag-file mo lang ang ebidensya. Sa ngayon, marami pa ring iniimbestigahan ng PACC dahil sa mga ulat at alegasyon ng katiwalian. Ngayong nakakadalawang taon na sa kanyang termino si Pangulong Duterte, nananatiling nakamatyag ang taong bayan kung natutupad ba nito ang ipinangakong paglaban sa katiwalian sa pamahalaan nang manumpa ito sa pwesto. Higit sa pagsasapubliko ng mga pangalan ng mga isinasangkot sa katiwalian, hiling din ng publiko na mapanagot ang mga tahasang gumagawa ng kamalian dahil bawat taong gobyerno nananagutan sa mga Pilipino. Subalit naging kontrobersyal din ngayong taon ang pagbawi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa amnestiyang ipinagkaloob kay Senator Antonio Trillanes IV ng Aquino Administration dahil bigo umano ang senador na maghain ng aplikasyon para dito. Dahil dito, naghain ng petisyon sa mga korte sa Makati ang Department of Justice para buhayin ang kasong rebelyon at kudita ni Trillanes kaugnay ng 2007 Manila Pen Siege at 2003 Oakwood Mutiny. Kinatigan ng Makati Regional Trial Court Branch 150 ang hiling na ituloy ang pagdinig sa kasong rebelyon ni Trillanes. Ipinaaresto ng korte si Trillanes pero pinayagan itong makapagpiyansa. Subalit hindi naman pinabura ng Makati RTC Branch 148 ang petisyon na buhayin ang kasong kudeta ng senador. Nakabinbin naman ngayon sa Korte Suprema ang petisyon ni Trillanes na kumukwestiyon sa Proclamation 572 ng Pangulo. Samantala, hinatulan namang guilty ng Sandigan Bayan si dating First Lady Imelda Marcos sa 7 kaso ng graft dahil sa paggamit sa kanyang pwesto noon sa pamahalaan para magmantine ng Swiss bank accounts. Subalit pinayagan ng hukuman na makapagpiyansa si Marcos pero batay sa desisyon ng korte, hindi na ito maaaring humawak ng posisyon sa pamahalaan. Kung guilty si Marcos, not guilty naman ang ibinabang hatol ng Sandigan Bayan sa kasong plunder ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng pork barrel scam. Mahigit 4 na taong nakulong si Revilla dahil sa kaso. Guilty naman ang naging hatol ng korte sa kanyang mga kapwa-akusado na sina Janet Lim Napoles at Richard Cambe. Nahaharap din sa katulad na kaso sina dating Senador Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile, subalit pansamantalang nakalaya matapos payagang makapagpiyansa. Tatakbong senador sa darating na 2019 elections sina Enrile, Revilla at Estrada. Rosa Licos para sa Repaso 2018. Samantala, malaki umano ang pag-asa ng karamihan sa mga Pilipino ngayong 2019 ayon po sa pag-aaral ng Social Weather Station. Batay sa survey ng SWS noong Disyembre, lumabas na 92% ng 1,440 na respondents ang may positibong pagtingin sa pagsalubong ng bagong taon, habang 8% ang umaming may takot. Kumpara noong January 2018, mas mababa ito ng 4% sa dating 96%. Ayon po sa SWS, halos hindi naman nagbago ang porsyento ng mga Pilipino na may positibong pag-asa sa bagong taon mula nang simulan nila ang taunang survey noong 2000. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa pagiging optimistic ng mga Pinoy sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, patunay lamang ang survey na walang epekto sa nakararami ang pambabatikos at negatibong kritisismo sa Duterte administration.
26 na insidente ng pagpapuputok ng baril ang naitala ng Philippine National Police simula December 16 hanggang January 1, 2019. Base po sa tala ng National Operations Center ng PNP, 7 rito ay mga kawani ng pambansang pulisya. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng ating komunikasyon si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Lea. Magandang tanghali sa iyo, June. Sa kabila nga na mahigpit na paalala ng pambansang pulisya na bawal ang magpaputok ng baril, nakapagtala pa rin ang PNP ng 26 na insidente ng indiscriminate firing simula December 26 o December 16, 2018 hanggang alas 6 ng umaga. Kanina, base sa record ng PNP National Operations Center, sa naturang bilang 23 lamang ang naaresto na kinabibilangan naman ng 7 pulis, 10 sibilyan, 2 government official, 1 sundalo, 2 security guard at 1 miyembro ng ibang law enforcement agency. 14 naman ang naitalang nasugatan kung saan 7 ang mula sa National Capital Region, 1 sa Cagayan Valley, 3 sa Central Luzon at 1 sa Central Visayas. Sa magdamag, walang naitalang insidente ng stray bullet maliban sa 3 naitala noong mga nakaraang araw sa National Capital Region, Davao Region, Cordillera Administrative Region, kung saan 1 ang nasugatan naman na mula dito sa National Capital Region. Matatanda ang hindi na nga nag-tape ng muzzle ng baril ang mga pulis, ngunit mahigpit ang paalala ng pamunuan ng PNP, nakakasuhan at posibleng maalis sa serbisyo ang mahuhuling magpapaputok ng baril. Balik sa June. Maraming salamat, Lea Ilagan. Bumaba ang insidente ng sunog sa pagpapalit ng taon base sa tala ng Bureau of Fire Protection. Mula sa East Avenue Medical Center, nasa linya ng ating telepono, si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Ray. Yes, Ella, nakapagtala lamang ng 7 insidente ng sunog ang Bureau of Fire Protection sa pagpapalit ng taon. Ayon kay Fire Superintendent Joan Vallejo, ang tagapagsalita ng BFP, 6 sa mga ito ay sa Metro Manila at 1 lamang sa Ilocos. Karamihan sa mga ito ay linya ng kuryente ang sanhi ng sunog at walang firecracker related. Ang nasabing bilang ay mas mababa ng 82.35% kumpara noong 2018 na umabot sa 34 na incident ng sunog. Nasa 70,000 piso ang halaga ng pinsala sa naitalang 7 insidente ng sunog na mas mababa din kumpara sa 7.5 million pesos noong nakaraang taon. Sa taong 2018 ay may kabuuang 16,215 na sunog ang naitala sa buong bansa. Mas mataas kumpara sa 14,117 na incidents noong 2017. Pero ayon sa BFP, mas maliit naman ang halaga ng pinsala noong 2018 na umabot sa 4.3 billion pesos kumpara sa 21 billion pesos noong 2017. Era? Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa East Avenue Medical Center. Bumaba rin ang fireworks-related injuries ngayong taon batay sa datos ng Department of Health. Mula sa East Avenue Medical Center, may report si JL Asayo, live. Magandang tanghali, JL. Magandang tanghali, June. Kung makikita natin noong taong 2015, 2016, makikita natin yung mga duguang pasyenteng itinatakbo sa mga emergency rooms ng iba't ibang ospital sa Metro Manila. Itong mga nagdaang taon ay kakaunti na lang at halos mga minor injuries na lang din ang itinatakbo dito. Ayon sa tala ng Department of Health, as of 6 a.m. ng December 21, 2018 hanggang January 1, 2019, bumaba ng 68% ang mga biktima ng mga paputok kasabay ng pagsalubong ng bagong taon. Kumpara ito sa 428 cases noong taong 2017 sa magkaparehas na oras at araw. Ayon din sa Department of Health, ito ang biggest reduction ng fireworks-related injuries na nakapagtala lang ng 139 cases. Majority ng nasugatan
naman ay mga lalaki, 81% na nasa edad 2 hanggang 69 na taong gulang. 102 cases ay pagkasunog ng balat, 5 ang naputulan ng bahagi ng parte ng katawan mula pa rin sa pagsabog ng paputok at 36 cases naman ang eye injury. Wala na mga biktima ng stray bullet at wala ring namatay. Karamihan sa mga biktima ay mula sa NCR na may 53 cases. Sa Western Visayas, 23 cases, 13 cases naman sa Central Visayas at tig-10 naman mula sa Central Luzon at Calabar Zone. Ang mga paputok naman na pinagmula ng mga injuries na ito ay 30 mula sa Quitis, dahil sa Quitis, 16 naman dahil sa Boga, 16 dahil sa Piccolo at 8 naman dahil sa 5-star at 7 mula sa Triangle. Inaasahan na tataas pa June ang bilang ng mga ito dahil may mga ilang reports pa rin na dumarating. Ang Executive Order number 28 series of 2017 ay malaking tulong din umano na nagbibigay ng regulasyon at kontrol sa paggamit ng firecrackers at iba pang pyrotechnic devices sa kampanya ng pamahalaan na huwag gumamit ng mga ipinagbabawal na paputok. June, ayon din sa DOH, 0 casualties ang isa sa mga layunin din nila. At sinusuportahan nila ang total ban, yun nga lang pag-aaralan din nila kung ano naman ang magiging epekto nito sa mga negosyo at livelihood ng mga nagtatrabaho sa mga manufacturers. June? JL, kasi narinig ko rin kanina kay Secretary Duque na talagang dapat bagamat sinusuportahan nga nila itong total ban ng firecrackers, kailangan mabigyan din ng daan yung pangkabuhayan ng mga maapektuhan na mga trabahador, mga manggagawa diyan sa industriya na yan, di ba JL? Tama, Jun. Ayan din yung sinabi ni Secretary Duque kanina, pag-aaralan talaga nila dahil hindi naman talaga nila kayang yung total ban, although susuportahan nila yon, pero kailangan din mabigyan ng alternative livelihood yung mga nagtatrabaho din sa mga pabrika ng mga paputok na ito. Jun? Ay, maraming salamat, JL Asayo. Hindi isinasantabi ng militar ang posibilidad na mayroong mga teroristang grupo na sangkot sa pambobomba sa isang mall sa Cotabato City. Sa isang pahayag, mariing kinondena ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Benjamin Madrigal ang pag-atake at sinabing ikinokonsidera nila ang pagkakasangkot dito ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at kanilang breakaway group na Dawla Islamiyah. Ayon kay Madrigal, bukod sa dalawang grupo ay pinag-aaralan din ng kanilang hanay ang iba pang mga grupo na nais maghasik ng lagim sa Mindanao. 2 ang kumpirmadong nasawi habang nasa 34 ang sugatan sa pagsabog. Ginamitan umano ng improvised explosive device na natagpuan sa baggage counter sa ikalawang palapag ng mall. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Usman. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umalo na sa 71 katao ang bilang ng mga nasawi habang 12 naman ang sugatan bunsod ng nagdaang sama ng panahon. Maliban dito, 17 katao naman ang napaulat na nananatiling nawawala hanggang sa ngayon. Mainit rin ang mundo ng politika ng nakaraang taon. Nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Kamara at Senado dahil sa ilang mga issue. Kung ano-ano yan, balikan natin sa ulat nito ni Grace Casin. Nabalot ng tensyon ng Kamara ilang oras bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte noong July 23. Nais ng ilang kongresista na matanggal sa pagiging House Speaker si Davao del Norte Representative Pantalon Alvarez at maluklok bilang bagong leader ng Kamara ang dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Dahil sa tensyon, pinatayan ng mikropono ang mga kongresista na nagtutulak kay Arroyo na maging bagong House Speaker. Hindi rin makita ang official seal o mace ng Kongreso. Pero hindi sila nagpapigil at nagsagawa ng sariling halalan para piliin ang bagong liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso.
Ilang sandali pa inanunsyo na si Arroyo ang nanalo sa botohan. Dahil sa insidente na antala ang pag-uulat sa bayan ng Pangulo. Bago mag-alas 5 ng hapon, itinuloy ang SONA pero si Alvarez pa rin ang kasama ng Pangulo at ng Senate President sa podium. Sa kasagsagan ng SONA, naging kalmado ang mga miyembro ng Kongreso. The joint session is adjourned. Pero pagkatapos ng SONA, itinuloy ng mahigit 200 kongresista ang kanilang sariling sesyon. 184 na kongresista ang bumoto ng yes para ihalal na bagong House Speaker si Arroyo habang 12 ang nag-abstain. Then there are no rules being followed. So wala pong saysay lahat dito? Walang saysay doon. Ilang sandali pa, nanumpa na si Arroyo. I, Gloria Macapagal-Arroyo, of Pampanga, having been elected as Speaker. Pati ang posisyon ng Minority Leader pinag-agawan na rin. Tutol ang marami na si Quezon Representative Danilo Suarez ang maging leader ng minorya dahil ito ang nanguna sa pagluklok kay Arroyo sa House leadership. This will be a clear, palpable, grave abuse of discretion on the part of the leadership of the House to recognize Danny Suarez as a minority leader because it would be an admission by the leadership that they conspired with the minority to overthrow Alvarez. Pagka dito ang pumili at bumasbas sa minority ay majority, di ano maasahan natin dito? Hindi tunay na oposisyon, no? Sabi nga, company yun. So we need to take it to the Supreme Court at nakakahiya para sa ating Kongreso na magkaroon ng ganitong karanasan ng minority leader ay inappoint ng majority. Pero sa huli, pinagtibay ng liderato ng Kamara na si Suarez pa rin ang kikilalaning minority leader. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ang nangyaring agawan ng posisyon sa Kamara. Pero nanindigan ang kaalyado ni Arroyo na naayon sa batas ang kanilang ginawa. Nakakahiya na pinapakita natin sa lahat na yung pag-wrestle ng power parang in full public view. There's nothing to correct. We stand by our position that the proceedings yesterday was valid, legal, and binding. Lumipas ang ilang linggo, nagkasundo sina Arroyo at Alvarez. Well, okay naman ako. The pain lasted for only 24 hours. Nilinaw naman ng Malacanang na walang naging papel ang Pangulo sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Bukod sa Kamara, nagpalit rin ng liderato ang Senado. 16 na senador ang bumoto para maluklok bilang bagong Senate President si Vicente Soto III, kapalit ni Senator Aquilino Pimentel III. Si Pimentel ang mismong nag-nominate kay Soto para sa posisyon. Ayon kay Pimentel, nagpasya siyang bumaba sa pwesto bilang paghahanda sa kanyang muling pagtakbo. Nangyari ang pagpapalit ng Senate leadership sa panahon na binabatikos ang Senado dahil sa mabagal na pagpasa ng ilang panukalang batas tulad ng tax reform at pagbuhay sa parusang kamatayan. Samantala, December 11, ipinasa ng Kamara sa pangunguna ni Arroyo ang panukalang charter change o pagbabago sa saligang batas na natiling malamig pa rin ang trato dito ng Senado. Samantala, bukod sa Senado at Kamara, nagkaroon rin ng pagbabago sa liderato sa Korte Suprema ngayong taon. Tinanggal sa pwesto ng mga kapwa maestrado si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pamamagitan ng Quo Warranto. Naging basihan ang paghahain ng petisyon ni Solicitor General Jose Calida ang hindi umano paghahain ng kumpletong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-E ni Sereno na kailangan sa isang opisyal ng pamahalaan kaya maituturing na hindi umano balido ang pagkakaluklok sa kanya sa pwesto. 8 mahistrado ang bumoto sa Quo Warranto habang 6 ang hindi sumang-ayon dito. Pinalitan si Sereno ni Teresita Leonardo de Castro na makalipas ang 2 buwan ay nagretiro na sa serbisyo at pinalitan naman ni Justice Lucas Bersamin.
Ngayong 2019, isa sa babantayan ng sambayanang Pilipino ay kung ano ang magiging galaw ng bagong liderato ng Kongreso at Hudikatura sa mga programang isinusulong ng Duterte Administration. Grace Casit, Repaso 2018. At mula naman sa pagputok ng bulkan, pagyanig ng malalakas na lindol, makapigil hiningang rescue operations, tensyon sa pagitan ng dalawang bansa hanggang sa mga kwento ng pagkakaisa ng dalawang dating magkaaway na nasyon. Ilan lamang ito sa mga istoryang tumatak sa iba't ibang panig ng mundo noong nakalipas na taon. Balikan natin ang mga ito sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Sari-saring kwento ang tumatak sa kasaysayan ngayong 2018 mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ilan dito ay mga trahedyang sumubok sa katatagan ng marami. Niyanig ng dalawang malakas na lindol ang Indonesia ngayong taon. 16 ang nasawi nang tumama ang magnitude 6.4 na lindol sa Lombok Island noong Hulyo. Agosto naman ang yanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang Lombok kung saan halos 500 ang nasawi. At bago matapos ang taon, isa pang trahedya ang naranasan ng Indonesia. Daan-daan ang nasawi dahil sa tsunami na tumama sa mga isla ng Sumatra at Java. Mahigit 170 tao naman ang nasawi matapos pumutok ang Fuego Volcano sa Guatemala. Sumabog din ang Kilauea Volcano sa Hawaii noong Mayo na naging dahilan ng paglikas ng maraming residente. Ilang insidente rin ng wildfire ang nangyari sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa Amerika, pinakamapinsala at kumitil ng maraming buhay ang Camp Fire sa Northern California nitong Nobyembre. Patay naman ang 110 sa 113 sakay ng isang Boeing passenger jet matapos itong mag-crash ilang sandali matapos itong mag-take off sa Havana, Cuba noong Mayo. Nasunog naman ang isang Panama registered tanker sa East China Sea noong Enero matapos itong sumalpok sa isang Chinese bulk ship. Sa 32 crew, 3 katawan lang ang na-recover sa tanker. Mahigit 40 tao naman ang nasawi nang bumagsak ang isang bahagi ng tulay sa Genoa, Italy noong Agosto. Mahigit 200 naman ang nasawi sa paglubog ng isang Tanzanian ferry sa Lake Victoria noong Setyembre. Overloading ang isa sa nakikitang dahilan ng aksidente. Muli namang uminit ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine matapos hulihin ng Russia ang 2 Navy ship at isang tugboat ng Ukraine sa Black Sea. Idinitena rin ng Russia ang 24 na crew ng 3 barko. Nagdeklara ng martial law ang Ukraine sa ilang bahagi ng bansa at pinalakas ang pwersa nito sa pangambang lulusob ang Russia. Nanawagan naman ng United Nations na itigil na ang digmaan sa Yemen dahil malapit nang mauwi sa kagutom ang sitwasyon sa naturang bansa. Nauwi naman sa gulo ang kilos protesta ng mga taga-France. Tinututulan ng mga relihista ang mataas na cost of living sa naturang bansa. Daan-daang residente naman mula sa iba't ibang bansa sa Central America ang nagmarcha patungong Amerika. Nais ng mga ito na makatakas sa kaguluhan at kahirapan sa kanilang bansa at nagbabakasakaling makahanap ng magandang oportunidad sa Estados Unidos. Subalit ikinabahala ito ni US President Donald Trump at naghigpit ng seguridad sa US-Mexico border upang pigilan ang iligal na pagpasok ng migrants sa Amerika. Ilang improvised explosive device naman ang pinadala sa mga kritiko ni US President Donald Trump. Kabilang dito si dating US Secretary of State Hillary Clinton. Naaresto ng mga otoridad ang nagpadala ng mga package. Oktubre naman nang mapaslang ang US citizen at mamamahayag na si Jamal Khashoggi sa Embahada ng Saudi Arabia na nasa Istanbul, Turkey. Kilalang kritiko ng pinuno ng Saudi Arabia si Khashoggi. Batay sa investigasyon, may kinalaman ng ilang opisyal ng Saudi government na malapit sa Crown Prince sa pagpaslang sa mamamahayag. Napabilang naman si Khashoggi sa listahan ng Person of the Year ng Time Magazine. Kasama ding kinilala ng Time ang 2 Reuters journalist na inaresto sa Myanmar matapos iulat ang nangyaring massacre sa Rohingya Muslim sa naturang bansa. Nagluksa naman ang marami sa pagpanaw ni dating US President George H.W. Bush. Si Bush ang pang-41 Pangulo ng Amerika.
Pero bukod sa trahedya at tensyon, tumatak din ang ilang kwento ng pag-asa, pagkakaisa at pagtatagumpay. Natrap sa isang kuweba sa Thailand ang 12 batang soccer player at ang kanilang coach noong Hunyo sa gitna ng masamang lagay ng panahon. Nagsama-sama ang mga rescue group mula sa iba't ibang panig ng mundo para mailigtas ang mga ito. Makalipas ang 2 linggo, tagumpay na nailabas sa Tam Luang Cave ang mga bata at ang kanilang coach, subalit nagbuwis naman ng buhay ang isa sa mga miyembro ng Thai Navy SEALs. Tumatak naman sa kasaysayan ngayong taon ang pulong ni US President Donald Trump at North Korean leader Kim Jong-un. Ginanap ang meeting sa Singapore kung saan isa sa natalakay ang denuclearization sa Korean Peninsula. Unti-unti na rin gumanda ang relasyon ng North at South Korea. Bago ang Trump-Kim Summit, unang-munang nagpulong si Kim at South Korean President Moon Jae-in na sinundan pa ng ilang pagpupulong. Tinutukan din ng buong mundo ang kasalang Prince Harry at American actress Meghan Markle. Isinagawa ang seremonya sa Medieval Chapel sa Windsor Castle. Samantala, makasaysayan din sa Pilipinas ang 2018 dahil sa pagbisita ni Chinese President Xi Jinping nitong Nobyembre. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ang isang Chinese leader sa nakalipas na 13 taon. Samantala, makalipas ang 117 taon, isinauli na ng Estados Unidos ang makasaysayang Balanghiga Bell sa Pilipinas. Noong 1901, kinuha ng mga sundalong Amerikano ang naturang mga kampana bilang war booty matapos ang nangyaring Balanghiga Massacre. At bago matapos ang taon, humabol ang isa pang good news para sa Pilipinas. The new Miss Universe is Philippines! Nanalo bilang Miss Universe 2018 ang pambato ng Pilipinas na si Catriona Gray. Si Gray ang pang-apat na Pinay na nag-uwi ng naturang parangal sa bansa. Asher Cadapan Jr., Repaso, 2018. Magbabalik pa rin ang UNTV C News. The fingerprint is primarily used to identify people. In fact, it has a significant role in solving crimes. Francis Galton, an English scientist, found out that no sets of fingerprints are the same. Did you know that the idea of fingerprints was already in the Bible thousands of years ago? According to Job chapter 37 verse 7, He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Fingerprints are God's marks on human hands. Make it a habit to read and learn more about the Holy Scriptures. A reminder from UNTV, your public service channel. Mahigit 400 persons deprived of liberty sa San Pablo City District Jail ang napaglingkuran ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. Matagal ng pangarap ni alias Mercy na magkaroon ng medical mission sa San Pablo District Jail sa Laguna na magkakaloob sa kanya ng libreng salamin sa mata. Mahigit 2 taon na niyang iniinda ang panlalabo ng kanyang mga mata. Hindi naman siya makapagpa-check up sa labas dahil kailangan pa ng permiso sa korte at kapos din siya sa pera. Kaya naman wish granted para sa kanya ang medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa San Pablo District Jail. Nung dumating ako dito kasi nanlabo na rin ang labo eh. Mga 2 years, ganun. Lagi kong wini-wish. May mga nagbibigay din naman dito, kaya lang talagang reading lang, yung hindi nagche-check up. Walang nagche-check up. Sa bahay pa kasi to, sa amin pa. Tagal na to. Tagal, sa nagsasalamin na ako, dapat nga yung doble vista.
Kaya siguro dalawa yung binigay sa akin. Nagpapasalamat ako kasi kahit paano nabigyan pansin kami dito, lalo na kaming mga may edad na pinrioritize nila sa pag-check up ng mata. Siyempre natutuwa kami. Hirap naman huminga at lumunok si alias Andy na 4 na taon nang nakakulong sa district jail. Ayon sa mga doktor, acidic si Andy. Binigyan rin si Andy ng libreng gamot matapos masuri ng doktor. Siyempre, masarap ang pakiramdam namin kasi kumbaga nabibigyan kami ng atensyon kahit paano sa aming kalusugan. At maraming salamat din sa pamunuan ng BJMP dahil hindi rin naman kami pinababayaan. Every time may mayroong ganitong klase ng medical mission, so nabibigyan kami ng pagkakataon na ma-check up, may labas kung ano yung mga nararamdaman. Maraming salamat din sa inyong samahan dahil talagang binigyan kami ng magandang pagtanggap. Ilan lamang sina Mercy at Andy sa mahigit 400 persons deprived of liberty o PDL na nabigyan ng libreng check-up, optical, dental extraction, ECG, blood sugar test, mga bitamina at gamot at legal consultation. Masayang-masaya po ang BJMP sa ganitong mga pinagbibigyan na mga request namin dahilan sa natutugunan ng kanilang pangailangan sa kanilang kalusugan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat kay Brother Eli dahil sa mga ganitong big time na medical mission. Sa katunayan, parang ito yung pinakamalaking kompleto na medical mission na ginanap dito. Sa kasalukuyan, mahigit 600 ang nakakulong sa San Pablo District Jail. Sherwin Kulubong, para sa Serbisyong Kasangbahay. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Massachusetts Senator Elizabeth Warren is the most prominent Democrat who has announced a run against President Donald Trump in 2020 elections. Aloy Kalingasan has the story. U.S. Senator Elizabeth Warren, a liberal firebrand who has taken on Wall Street and traded barbs with Donald Trump, on Monday became the most prominent Democrat to announce a challenge to the Republican president in 2020. Warren said she had formed an exploratory committee which will allow her to begin raising money to compete in what is expected to be a crowded Democratic primary field before the November 2020 presidential election. She said on Twitter she would announce her decision on whether to run early in 2019. Warren, 69, a senator from Massachusetts since 2013, became one of Trump's fiercest critics during the 2016 presidential race, and they have continued to exchange biting insults during his presidency. So, I'm in this fight all the way. Right now, Washington works great for the wealthy and the well-connected. It's just not working for anyone else. But I am optimistic. I believe in what we can do together. I'm going to build a grassroots campaign. It's already got people from all across this country who are going to be part of it, and together we're going to make change. And if people out there see it and want to be part of it, I hope they go to elizabethwarren.com and join us, because this is how we're going to build the movement that will change America. Trump mockingly refers to her as Pocahontas because of her claim to Native American ancestry. Warren has denounced Trump as an insecure money grabber with a platform of racism, sexism, and xenophobia, while Trump has described the former Harvard Law School professor as goofy and a lowlife with a nasty mouth. In searching for a candidate to run against Trump, Democrats will grapple with the tension between the party's establishment and progressive wings that flared during the 2016 primary, with Hillary Clinton and Senator Bernie Sanders, an independent who run under the Democratic banner. Aloy Kalingasan, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. Families of the 15 miners in Meghalaya, India, who have been trapped underground for 18 days are hoping that they will still be found alive. Eileen Cerudo reports. Relatives of at least 15 Indian miners trapped in a rat hole mine in India's northeastern Meghalaya state for 18 days were still standing vigil at the site of the accident on Monday, watching rescue operations in a hope to see their family members.
The miners were trapped on Thursday when floodwaters rushed through the illegal mine in Meghalaya. Thousands of workers, including children, have been killed in so-called rat hole mining, which involves miners crawling into narrow shafts of bamboo ladders to mine for low-quality coal in Meghalaya. The state banned such unregulated mining in 2014, but it still goes on in some places. Inform us that they have found a wooden structure inside the main shaft. They have go deep to the bottom, but visibility is very poor. Only 1.5 feet it is visible. Eileen Cerudo, UNTV, News and Rescue. Revelers in various parts of the world attended the New Year's celebrations. Many look forward for a great year ahead. Stephanie C. has the story. Many countries held grand celebrations to celebrate New Year on the last day of 2018. Thousands of revelers in Auckland watched pyrotechnics launch from the Sky Tower, while Sydney's Harbour Bridge hosted the biggest fireworks display the city had ever seen. In Pyongyang, the capital of the Democratic People's Republic of Korea, performances were staged at the Kim Il-sung Square. The Tower of Juche Idea was decorated and staged a dazzling fireworks performance. In Japan's port city of Yokohama, all ships blew horns to announce the beginning of the new year. A giant screen displayed the New Year's countdown, and a fireworks performance was also arranged. More than 3,000 fireworks lit up the sky on the last day of 2018. People in the Republic of Korea celebrated the New Year in a more traditional way by gathering at the Bosinggak, a famous bell pavilion in Seoul, the capital city, to strike the bell and greet the New Year. Thailand welcomed 2019 with a spectacular fireworks display over the Chao Phraya River in Bangkok on Tuesday. In Russia, fireworks exploded in the sky during the New Year celebration in Moscow's Red Square. The UAE rang in the New Year on Tuesday with a colorful light show and firework display centered on the iconic Burj Khalifa in Dubai. Paris celebrates New Year on Les Champs-Élysées with a light show and fireworks at the Arc de Triomphe. In USA, the annual pilgrimage to Times Square for New Year's Eve takes place with thousands of people watching the ball drop at midnight. Meanwhile, many look forward for a great new year ahead. I'm approaching 80, and so I have to look forward to my children and my staff to carry on the work that we've done, and I hope that continues through 2018, and then hopefully in 2020 we should be able to reap the benefits of more tourists coming to the country. Sana sa 2019 ay patuloy po kaming i-bless ni Lord, bigyan ng lakas sa darating na mga pagsubok at makayanan lahat at magtagumpay po sa lahat ng aming plano sa buhay. I wish Australia the best for 2019. Also healthy living, low crime rate and a cheap massage. Stephanie C., UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Umani ng 100 milyong views ang Wishclusive performance ng mundo ng Four of Spades. Narito ang report ni Leslie Long Bowen. Marso ngayong taon nang i-upload sa Wish 1075 YouTube channel ang Wishclusive performance ng mundo ng Four of Spades. Mabilis na pumatok ang awit sa publiko at naging isa sa mga paboritong hit ngayong 2018. Hindi lamang mga Pilipino ang bumilib sa awit. Dahil sa malawak na reach ng Wish YouTube channel, narating din ang Wishclusive video ang foreign music lovers na humanga sa OPM songs. Loads. I think it's the most
watched on Wishbus. Dahil sa popularidad nito, hindi kataka-taka ang mabilis na pagdami ng viewers nito. At kahapon ay umabot na sa 100 million ang views ng Mundo Wishclusive, 10 buwan matapos itong i-upload. Ito ang most viewed Wishclusive ng Wish 1075 sa kasalukuyan at ang kauna-unahang Philippine music video na umabot sa 100 million views. Nominado rin ang Mundo bilang Wishclusive Rock Alternative Performance of the Year ng 4th Wish Music Awards. Samantala, bukod sa Mundo ay marami rin sa mga Wishclusive ang umani na ng milyong-milyong views at wide popularity tulad ng Secret Love Song ni Morissette at One Day ni Bugoy Trilon. Ang Wish 1075 ang nananatiling number 1 FM YouTube channel sa bansa na mayroon ng 4.2 million subscribers at nasa 1.5 billion accumulated views. Leslie Lumboan, UNTV News and Rescue, Philippines.